Okay. Hi everyone, my name is Charlene. Welcome sa ating C++ tutorial. And ako nga pala si Charlene May Munoz from BSIT 2C. And today, explore natin itong C++ program na ginawa ko for our midterm laboratory exam sa subject na DC-25. So, ang topics na need nating makover is yung introduction to C++ programming, conditional statements in C++, and looping statements in C++. So, ang goal natin dito ay simple. Kailangan makagawa tayo ng C++ program na may apat na operation, which is yung calculator, add or even, highest or lowest, and yung leap year. Additional lang ng itong kailangan makapag-exit and magpiprint ng invalid input. So, without further ado, let's start and explain line by line sa ating code. Let's code. So, dito sa ating compiler, kaya type ko muna lahat and tsaka ko yung i-explain later on. So, itong hashtag include IOStream, ginagamit ito para makagamit tayo ng standard input and output commands tulad ng sin at cout. Next is using namespace std and ito namang syntax nito para hindi na natin ulit-ulitin yung std cout or std sin sa bawat line, like para automatic na. Okay? Next is int main. So, dito sa int main, ito yung entry point ng ating program. Dito magsisimula lahat ng execution. Next. Ibang natin yung konti. Char choice and char again. Character again. Bale, gumagamit tayo ng dalawang character variables, which is yung choice and yung again. Yung choice para sa user selection, which is yung A, B, C, D, and yung again para sa repeat option na later on ipapakita ko. So, tuloy muna natin. I-type muna natin yung syntax. Yan. Naglalagay tayo dito ng comment as a guide. And then, cout. Oops, mali. Nakalimutan natin yung ito. Dapat nakapaloob tong i-print natin sa loob niyan. Then of course, don't forget the semicolon. Ngayon, para mabilis tayo, i-paste na lang natin yung syntax dito para tuloy-tuloy na tayo makapag-explain. Dito kukunin natin yung syntax. Kunin lang natin yung syntax na kailangan natin. Hanggang dito.
Oops. Nawala yung comment. Lagay lang natin yung ulit. Display menu. So, yun. Simulan na natin. So, gumagamit tayo ng cout to display the menu choices. And gumagamit naman tayo, makikita natin yung letter N dito. Meaning to, na ang ibig sabihin ay new line character. Ginagamit natin para bumaba sa susunod na linya sa output. This part is the user interface na nakikita ng user every time na magre-restart yung menu. Yan, makikita niya yung choices na yan. Magde-display lang yan or magpe-print lang yan sa screen. Ngayon, explain natin. Yung cout, nagpa-prompt ng input. Yan yung scene choice, ginagamit para kunin ng input ng user at i-store sa variable na choice. Ito naman. So, yung topper choice function is nagko-convert siya ng lowercase to uppercase. So, yan. Katulad ng nilagay ko dito sa comment, nag-accept siya ng both uppercase or lowercase. So, nabawa, kung ang user nag-input siya ng letter B na lowercase, gagawin natin siyang letter B na uppercase para mas madaling i-handle sa condition na ga-ensure na kahit lowercase input, gumagana pa rin ng logic. Yun lang yun. So, next, dumako na tayo sa unang choice, which is yung A, calculator. I-copy na lang din natin yan and i-explain natin line by line. And then, oops. Paste ulit. Then, lagyan natin ng another space para hindi siya masyadong tumabi dito dahil ito muna yung explain natin. So, simulan natin sa if choice equals A. Ito ay if statement. So, sinisilip niya kung ang choice ay or ang choice ng user ay letter A, meaning gusto ng user na gamitin ng calculator option. If yes, papasok siya sa block of code sa loob ng curly bracket. So, pag ito pinili niya, ito na. Pasok na yan. Next, wala natin dito. So, nag-declare tayo ng dalawang int variables, which is yung num1 and num2. Ito yung mga numbers na input ng user na gagamitin sa calculator operation like add, subtract, multiply, and divide. Cout calculator. Simple lang, nagpapakita lang tayo ng label sa output na nagsasabing nasa calculator option na tayo. Tingnan naman natin dito. Cout, enter first number. Cout nag-ask the user to input the first number. Magtatanong lang siya, ano yung first number? And then yung scene, num1, stores the input value to the variable num1. Dito siya may store sa num1. Same thing dito sa enter second number. Hingin natin ngayon yung pangalawang number at i-save natin siya dito sa num2. Ngayon, punta na tayo dito sa arithmetic. So, nagpiprint tayo ng sum ng num1 at num2. Ginagamit natin yung ito, operator para i-chain ang multiple outputs sa cout. Cout and 1. Cout and ito namang cout and 1 means new line after the output. Ngayon, ganun uli sa difference. Num1 and num2 computes the result and cout prints it. And this time, sa difference naman yun. And next is the product. Ginagamit natin yung asterisk operator to get the product or multiplication result. Ayan, dito naman tayo.
Ito na yung conditional statement na nag-execute lang kung hindi 0 ang num2. Bakit? Kasi division by 0 is not allowable. Kaya may protection tayo dito. If num1, if num2 is not or equal 0, tsaka lang natin gagawin yung num2 divided by num2. Otherwise, magpiprint tayo ng warning na cannot divide by 0. So, conclusion sa block of code na ito. So, dito natin ginagamit ng basic arithmetic operation like addition, subtraction, multiplication, at division. Gumamit din tayo ng if-else condition para i-check kung valid ang division. So, in this block, na-cover natin ang conditional statement at basic input and output concept. Now, dumako naman tayo sa choices letter B, which is ang tinatawag nating odd or even number. Kunin lang natin dito para mabilis. Hanggang dito lang, i-explain natin. Bali, i-explain ko to per block of code. Okay. Let's start ulit dito. Sa choice. Else if choice equals B. Now, kung ang choice na pinili ng user ay B, ibig sabihin gusto nilang malaman kung ang isang number ay even or odd. So, dito nag-check tayo ng condition kung choice equals B. Pag tama siya, papasok tayo sa block of code na ito, sa loob ng asterisk. Ganun ulit. Nag-declare ulit tayo ng int variable na num. Ito yung variable kung saan i-store natin yung input ng user. So, dito pa lang, kailangan natin ng integer value para ma-check kung even or odd siya. Ngayon, katulad ulit ito, guide lang to or what we call label para malaman ng user kung anong operation ang pinili nila. Ito simple prompt para malinaw na ito yung part kung saan natin i-check kung odd or even number. So, yeah, ipiprint lang yan. Ngayon, same thing as the above. Sa line na ito, nagpa-prompt tayo ng message na user, enter a number. At gumamit tayo ng scene num para makuha yung input ng user. Ibig sabihin, yung number na in-enter ng user ay ini-store uli sa variable na num. Ayun, dito naman tayo. Now, here's the key part. Yung condition na num modulo 2 equals 0, ang modulo, yung ito, ay tinatawag na modulus operator. At ginagamit ito para makuha ang remainder ng isang number kapag hinati siya ng isang divisor. Kung ang remainder ng division ng num by 2 ay 0, ibig sabihin, even yung number. Kaya dito natin chine-check kung divisible yung number by 2. Okay, let's move on to para makascroll tayo ng maayos. Subdown spaces. Okay. Kung even yung number, ipapakita natin sa user na num is an even number. Gamit ng cout uli, ipinapakita natin yung value ng num at yung message na is an even number. So, ipiprint na yung word na yun. Else, kung hindi naman divisible by 2 ang num, ibig sabihin odd siya. Kaya, gumamit tayo ng else dito. Kapag hindi even, automatically odd yung number. Ayun, ito. Dito, kung hindi even, magpiprint tayo ng message na num is an odd number. So, madaling salita, we're just telling the user kung ano yung type ng number na in-input nila. Kung even ba or num or odd. Ngayon, explain ko lang ng briefly yung line of code na ito. Ngayon, para mas-harmonize tong section ito, ginagamit natin ito para i-check kung odd or even ang number na in-enter ng user. Gamit ang modulus operator. Chine-check natin kung divisible ba yung number ng 2. Kung divisible, even siya. Kung hindi, odd siya. Simple lang, di ba? Now, let's move on to the next operation. Dire-diretso na tayo.
Copy na lang natin uli. Copy. And then, paste it. Dilalagyan natin ng spacing para may indication. Ngayon, dito na tayo sa letter C, which is yung kung malalaman yung highest or lowest number. Simulan natin ulit sa else if choice equals C. Kung ang choice ng user ay letter C, ibig sabihin gusto nilang malaman kung alin ang highest or lowest number mula sa tatong numbers na i-enter nila. Kaya sa line na ito, check natin kung choice equals C para pumasok sa block of code na magpa-perform ng comparison, which is this. Okay. Int num1, num2, num3. Nag-declare tayo ng tatlong int variables. Ito yung tatlong numbers na ipapasok ng user at i-compare natin later kung alin sa kanila ang highest at lowest. Ngayon, cout. Yan, katulad lang ulit. Label lang ulit ito kung nasaan na siya. Para pakita sa user kung sila ngayon ay nasa section kung saan i-check nila yung pinakamataas at pinakamababang numero. Dito ulit. Ganoon lang ulit. Una, tinanong natin ng user na mag-enter ng first number gamit ang prompt na enter first number. Pagkatapos noon, kinuha natin yung input gamit ng scene num1. Tapos i-save siya sa variable na num1. Diyan siya papasok. Next. Tinanong naman natin ng user para sa second number at i-store natin siya sa num2. Ginamit natin ulit ang scene para makuha yung input. Next na tayo. Sa line nito, tinanong natin ng user para sa third number. At sinisave siya sa variable num3. So ngayon, may tatlong numbers na tayo na pwede nating i-compare, which is num1, num2, and num3. Yan, dito na tayo. So ngayon, magde-declare tayo ng bagong variable na highest at initialize natin siya sa num1. Ibig sabihin, sa umpisa, sinasabi natin na ang highest number ay num1. Pero, papilitan natin ito later depende sa mga comparison. Highest. If num1, dito na tayo na syntax. Okay? Dito sa line of code na ito, check natin kung ang num2 ay mas mataas kaysa sa current value ng highest na sa ngayon ay num1. Kung oo, ibig sabihin ng bagong highest number ay num2. Kaya papalitan natin si highest ng num2. Yan, ganun din. Susunod is itong if statement, if. Susunod, check natin kung ang num3 ay mas mataas pa sa highest na currently ay num2 or num1. Kung hindi siya napalitan, kung mas mataas siya, ang bagong highest number ay num3. Yun, dito naman tayo sa line of code na ito. Int lowest equals num1. So, similar sa ginawa natin sa highest number, magde-declare tayo ng bagong variable na lowest at initial value niya ay num1. Ibig sabihin, sa umpisa, akala natin num1 ang pinaka-lowest number. Ngayon, chinecheck naman natin kung ang num2 ay mas mababa kaysa sa lowest. Currently, num1. Kung oo, ibig sabihin ang lowest number ay num2. Kaya papalitan natin si lowest ng num2. Next. Ganun din, check natin kung ang num3 ay mas mababa sa lowest. Kung yes, ibig sabihin ang bagong lowest number ay num3. See out na tayo. Sa line na ito, ipapakita natin kung ang lowest number gamit ang cout, ipiprint natin ang value na lowest at sasabihin na ipiprint
natin na is the lowest number. Ito, is the lowest number. So, again, i-explain ko ulit yung block of code na ito. So, itong block of code na ito ay ginagamit para ma-identify kung alin ang highest at lowest number mula sa tatlong numbers na in-enter ng user. Una, nag-declare tayo ng tatlong numbers at pagkatapos, i-compare natin sila. Ang mga comparison na ito ay ginagamitan natin ng if statement. Highest number, sinimulan natin sa num1 at check natin kung mas mataas ang num2 at num3 sa kanya. Kung papalitan natin siya ng bagong highest value. Lowest number, same process lang din, pero ang focus natin ay kung sino ang pinakamababa. And sa huli, ipiprint natin itong is the highest number or is the lowest number. Okay, let's move on from next choice na tayo. Again, para hindi na tayo matagalan, i-copy na lang natin to. Ayan. Kinapi lang natin yung kailangan nating syntax for leap year. Ngayon, kapag yung user naman gusto niya malaman yung leap year, itong block of code naman yung gagamitin natin. Ngayon, else if choice equals D. Pag ang choice ng user ay D, ibig sabihin gusto nilang malaman kung ang isang taon ay leap year o hindi. So, dito chine-check natin kung choice equals D at kung tama, papasok tayo sa block of code para i-check kung leap year yung taon na i-enter ng user. Int year. So, nag-declare tayo ng int variable na year. Dito natin i-store yung taon na in-enter ng user para ma-check kung leap year siya. Kailangan natin ng integer year. Cout, print leap year. Katulad ng mga nauna, ito ay nagsisilbing label lang ulit na nakalagay kung nasaan na tayo banda, which is nandito na tayo banda sa leap year. So, pinapakita lang sa user na sila ay nasa section na kung saan i-check na nila kung ang taon na in-enter nila ay leap year. Cout, enter a year, sin, year. Sa lines na ito, tinanong natin ng user para mag-input ng year gamit ng prompt na enter a year. Pagkatapos nun, kinuha natin ang input ng sin, year, at sinesave siya sa variable na year. Ayan. Ngayon, may makikita tayong syntax dito na if year, modulo 4 equals 0, and year, modulo 100 not equal 0, and year, modulo 400 equal 0. So, yun. Now, here's the important condition for checking the leap year. Meron tayong if statement na medyo complicated. Pero don't worry, i-explain ko ito. So, ang condition na year na modulo 4 equal 0 and year modulo 100 not equal 0, ay ibig sabihin, kung ang taon ay divisible ng 4, pero hindi divisible ng 100, leap year siya. Pero may exception pa. Kung ang taon ay, ito yung exception, yung end. Kung ang taon ay divisible ng 100, pero hindi divisible ng ulit. Kung ang taon ay divisible ng 400,
leap year pa rin siya kahit divisible siya ng 100. So, ito yung condition na ginagamit natin para mag-decide kung leap year ba yung taong in-enter ng user. Okay. Cout year print is a leap year. Kung tama yung condition, ibig sabihin leap year nga siya. Kaya dito ipapakita natin sa user na year is a leap year. Gamit ang cout, ipiprint natin yung taon at yung message na leap year. Yan, gumamit lang tayo ng if-else. Ngayon, sa else, kung hindi naman na-satisfy yung condition, ibig sabihin, hindi leap year ang taon. Kaya gumamit tayo ng else dito para mag-handle ng case na yon. Kapag hindi leap year, ipiprint natin sa user na year is not a leap year. So, kung hindi siya divisible ng 4 o kaya divisible siya ng 100 pero hindi divisible ng 400, hindi siya leap year. Ngayon, again, i-explain natin itong block of code na ito. Itong block of code na ito ay ginagamit para i-check kung ang isang taon ay leap year o hindi. Gamit ang isang if condition, tinitignan natin kung ang taon ay divisible ng 4 pero hindi divisible ng 100. O kaya, divisible siya ng 400. Kapag nasatisfy yung condition, ibig sabihin, leap year siya. Kung hindi, ipapakita natin na hindi siya leap year. So, let's review. Leap year occurs every 4 years except for years divisible by 100 unless the year is also divisible by 400. If the year meets these rules, ayun, leap year siya. Dito natin tinitingnan kung magiging leap year ba o hindi ang taon na ipapasok ng user. Simple lang, di ba? I mean, gamit ang modulus operator, which is ito, mabilis nating ma-check kung ang taon ay divisible ng mga specific numbers na ito. Okay? Okay na tayo sa letter D choice, which is yung tinatawag nating leap year. Ngayon, continue na natin yung program. I-copy na lang natin dito ulit para mabilis na lang tayo. Copy. And then, paste. Yun. Okay. Gamit ulit tayo ng dito sa else. Pagkatapos na lahat ng condition for A, B, C, and D, may else block na tayo dito. This will handle the case kapag ang user ay nag-input ng hindi valid sa choice. So, kung hindi A, B, C, or D ang pinili nila, dito sa line of code na ito, siya papasok. So, yeah, naglagay din ako ng comment dito. May comment tayo dito na nagsasabing, print and if input is invalid. Ibig sabihin, kung input ng user ay hindi valid, ipiprint natin ang error message at tatapusin natin agad yung program. And then cout. Cout, invalid input. So, sa line na ito, nagprint tayo ng message na invalid input para ipakita sa user na mali ang input nila. Kaya dito, nagpo-provide tayo ng feedback na hindi natin tinatanggap ang pinili ng option. Yun, return 0, which is nilagyan ko rin ng comment na stop the program immediately. Pagkatapos natin mag-print ng error, gumamit tayo ng ito, return 0. Para tapusin agad ang program. So, return 0 yung nagsasabing successfully na natapos yung program, pero dahil may invalid input, dito na lang siya matatapos. Next, naglagay uli ako ng comment for guide. Clear natin yan kasi kanina pa yan. Ayan. May comment tayo dito na nagsabi na only ask to repeat if input was invalid. Ibig sabihin, kung valid yung input, saka lang natin
ipaprompt ang user kung gusto nilang mag-try ulit ng ibang operation. Cout, try another operation, y or n, or meaning yes or no. Sa line ito, nag-prompt tayo ng message na try another operation, y and n. Kung saan tinatanong natin ng user kung gusto pa nilang mag-try ng ibang operation. So, this is where the user can decide if they want to continue or not. Scene, again. Gamit ng scene, kinuha natin yung input ng user kung magre-repeat ba sila ng operation. Ini-store natin ito sa variable again, kung saan maghahanap tayo ng input na y or n, or yes or no. Ngayon, katulad dito, gumamit ulit tayo ng again, follower again. Again equals follower again. Para maging consistent at i-accept both uppercase at lowercase ng input, ginamit natin ng follower again. Ang function na follower ay kina-convert ang anumang uppercase sa lowercase. So, kahit mag-input tayo ng big letter Y or small letter Y, pareho silang magiging valid or tatanggapin ng ating program. Ngayon, bababa tayo dito sa while. While again equals y. Finally, sa line na ito, gamit ang do-while loop, chinek natin kung ang value ng again ay y. Kung y ang input ng user, ibig sabihin gusto pa nila mag-try ng another operation. Kaya ulitin natin yung process. Kung n naman, matatapos na yung program at hindi na magre-repeat. Again, gumamit ulit tayo ng return 0. Sa uli, yung return 0, para i-end yung program successfully, sa return 0, nagsisignify siya that the program is finished without any error. Okay, so let's move on to the output explanation. And punta tayo dito sa compiler ulit. Ayan, niran natin. So, ibe-base natin yung output or sagot natin based dito sa gustong makita ni ma'am. So, first, 110 for letter A. So, dahil gumamit tayo ng topper choice, kahit A na malaki yan, tatanggapin yan. So, 100 yung first number, second number 10, and ayan, i-output lang niya. Makikita natin na tama because the sum of 110 is 110 and the difference of 110 is 90. So, tama yung in-output niya. Then, y tayo, try another operation. Magtatanong ulit siya ng choices sa calculator, add or even, highest or lowest number, and leap year. Sa ngayon, ang pipiliin natin is yung letter B, which is yung add or even. And dito, ang gusto natin mapalabas is 88. So, input lang natin 88. Makita natin na okay, mali yung nilagay natin kasi 88 dapat letter. So, run lang natin ulit kasi nagkamali tayo sa pag-input. So, makikita natin dito sa example na ito na pag naglagay tayo ng 88 or wala kasi siya sa choices na A, B, or C, D, katulad ng in-explain ko kanina, directly siya na magpe-print na invalid input, which is ayan. So, yan. Pagkatapos ng invalid input, magre-return 0, which is stop the program immediately. Katulad na nangyari dito sa program natin. Ayan, ulitin natin yan. So, B, kahit smaller yan, gagana yan. So, 88, enter a number. Yan, makikita natin yung output na gumana siya. 88 is an even number. Next, kahit bigger letter yan. So, another choices. C. For kukunin natin is highest or lowest number.
For C, ang gusto nating makita is 56. First number, 56. Second number is 65. At ang third number is 60. Yan. So, makikita natin sa output na ilalabas niya yung highest number and aalamin niya kung sino yung lowest number, which is ito. I-print niya dito. Yan. So, okay na tayo sa highest or lowest number. Ngayon, pipili ulit tayo. Tatanong, re-repeat uli yung program na magtatanong uli siya kung try another operation. While lang natin yan. Ang hindi pa natin natutry is yung letter D, leap year. For leap year, ang tatry natin is 2024 at kailangan ma-print na 2024 is a leap year. So, try natin yan. 2024. Enter. Mali. Ayan, makikita natin na dahil 2024 yung nilagay ko and wala siya sa choice na A, B, C, or D, magiging invalid, automatic mag-i-stop yung program. Ngayon, pag inulit natin yan, choice D, and enter 2024, gagana na yan. And, mapiprint na 2024 is a leap year. And, uulit-uli yung program, magtatanong uli siya. Try another operation, yes. And, dito, gustong ipa-output ni ma'am na isang choice na wala sa choices, which is yung letter E, wala siya sa choices. So, itatry natin yan. Katulad ng ginawa natin kanina na nag-i-stop dahil wala sa choices. Ito mangyayari. Sa output number 5, ayan. So, for output number 5, tama siya kasi pag in-enter natin yung choices na wala dito sa choices, automatic magpiprint ang invalid input. And then, return. And mag-i-stop yung program immediately. So, alright, isasama rin na natin yung entire code. Una, nag-prompt tayo ng menu. Ayan. Kung saan pwedeng mag-pick ang user kung anong operation ang gusto nilang gawin, which is calculator, other even, highest or lowest, or leap year. Sa bawat operation, kinuha natin ang input ng user and pagkatapos ay process natin ito. And nag-compute tayo ng sum, difference, product, etc. May error handling tayo kung invalid ang input ng user. Tapos may option yung user kung gusto niya mag-try again. Or tapusin na ang program. So this program is a simple example of conditional statement, loops, at input and output sa C++. So, maganda tong practice kung gusto mong matutunan kung paano gumamit ng if-else and do-while loops. Atin kung nagawa ba natin talaga yung gustong ipalabas or i-cover dito sa midterm na ito. So, requirement checklist. Introduction to C++ programming. Gumamit tayo ng hashtag include ng main, cout, and scene variables, which is mga basic syntax for introduction to C++ programming. Next, for conditional statement in C++. Gumamit tayo ng if, else if, else, at comparison para mag-handle ng mga options. So, nagamit natin to. Ngayon, lastly, looping statement in C++. Gumamit tayo ng do-while loop para ulitin ang process hanggat gusto ng user. So, ayun guys, ganun kasimple pero functional itong C++ midterm lab program natin. And pwede nyo itong gamitin sa iba pang activities ninyo. Just always remember,
practice makes progress. And don't forget to like this video and share sa classmate nyo. Thank you for watching and happy coding!